nagsasalita si Jessie at nakikinig lamang siya sa mga sinasabi ni Manang Lina dahil alam naman niyang nasaksihan nito ang lahat ng mga nangyayari sa mga magulang niya noon. Kumain na rin naman muna siya habang nakikinig siya sa kwento ni Manang Lina tungkol sa kanyang mga magulang. Pinagpatuloy naman ni Manang Lina ang kanyang pagkukwento hanggang sa makatapos ngang kumain si Jessie. Alam niya rin kasing gutom na ito dahil kanina pa tong umaga walang kain at nakita rin niyang nagtatalo ito at ang ama nito kanina. Mabuti naman at naubos mo ang iyong pagkain, iha. Kanina pa talaga ako nag-aalala sa'yo dahil wala ka pang kain. Kanina pa rin talaga ako kumakatok dito sa'yo, sabi ni Manang Lydia habang inaayos ng pinagkainan ng dalaga. Salamat po, Manang. Sagot naman ni Jessie sa matanda. Matapos ayusin ng matanda ang pinagkainan ni Jessie, sandali pa niyang hinarap ang dalaga at tinawakan pa niya ang kamay nito at mata niya tong tinitigan sa mata. Jessie, alam ko masama ang loob mo sa daddy mo pero alalahanin mo, daddy mo pa rin siya at siya na lang ang meron ka ngayon. Hindi ka naman iiwan ng daddy mo dahil alam kong mahal na mahal ka nun. Kaya naman sana pagbigyan mo rin siya na magkaroon ng oras para makabawi sa iba niyang mga anak. Seryoso pang sabi ni Manang Lina kay Jessie. Nagulat naman ang dalaga sa sinabi ni Manang dahil hindi niya inaasahan na pati ito'y ganon din ang sasabihin sa kanya. Pero Manang, paano naman ako? Lahat na lang meron ako inagaw na sa akin nila Shirley. Sagot pa ni Jessie sa matanda dahil pakiramdam niya, siya naman ang mawawalan. Anak, di naman nila inaagaw lahat ng meron ka. Hindi mo ba napapansin na pati sila iniiwasan ng iyong ama? Gusto lamang makabawi ng iyong ama sa kanila dahil sa mahabang panahon na nawalay siya sa mga ito. Pantay-pantay ang pagmamahal sa inyo ng daddy mo at kung titingnan mo nga mas nakakahigit ka sa kanila, iha. Bakit ka mo? Tingnan mo sila. Ilang taon nilang di nakasama ang iyong ama. Umabot pa sa puntong nawala ang kanilang ina at isa pa. Kita mo naman siguro ang pamumuhay na meron sila. Ikaw tong naibibigay ang lahat ng pangangailangan mo, samantalang sila naghihirap. Paliwanag pa ni Manang Lina kay Jessie. Di naman nakaimek si Jessie at napatungo na lamang siya ng kanyang ulo dahil totoo naman lahat ng sinabi ni Manang Lina. Alam ko na mabait kang bata, iha, at pinalaki ka ng maayos na mga magulang mo. Pero sana pagbigyan mo ang daddy mong makabawi sa iba pa niyang anak. Alam ko mahirap para sa iyong tanggapin ang katotohanan na may ibang anak ang iyong ama. Pero kung makikilala at makakasama mo siguro ang mga kapatid mo, matutuwa ka dahil masayang merong kapatid. Makakwentuhan mo sila, makakabonding. Higit sa lahat, magiging karamay mo pa sila. Sabi pa ni Manang Lina kay Jessie. Napabuntong hininga naman si Jessie at parang may biglang kumudlit sa puso niya sa mga sinabi ni Manang sa kanya. Pag-iisipan ko po muna tungkol sa bagay niyan, Manang. Pero sana rin po ay maintindihan ako ni Daddy. Parang pinaparamdam niya po kasi sa akin na sina Shirley na lamang po ang gusto niyang bigyan ng atensyon. Sagot ni Jessie. Hindi totoo yan, iha. Gabi-gabi kang hinihintay ng iyong ama at kita ko, nag-aalala talaga siya para sa'yo. Paano mo nasabi na sina Shirley lamang pinagtutuunan ng pansin ng iyong ama, gayong ikaw tong umiiwas sa kanya? Sagot pa ni Manang Lina. Gabi-gabi kasi talaga na nakikita ni Manang Lina sa Joel na naghihintay kay Jessie na makauwi at minsan nga nakakwentuhan niya ito habang naghihintay sa dalaga at nasabi nga nito sa kanya ang mga nangyayari ngayon sa kanila. Bigla tuloy siyang naawa kay Joel dahil nga naiipit to sa kanyang mga anak dahil ayaw rin niyang iparamdam kay Jessie na nakita Shirley ang atensyon niya ngayon. Pero kasi Manang, yun po ang nararamdaman ko ngayon, sagot pa ni Jessie. Paano hindi yan ang mararamdaman mo? Ikaw tong umiiwas sa daddy mo. Kausapin mo siya, iha. Pakinggan mo ang paliwanag niya sa'yo para mas lalo mo siyang maintindihan. Paliwanag pa ni Manang kay Jessie. Mabait kang bata at alam ko, maiintindihan mo ang iyong ama kapag nagkapaliwanagan kayo. Dagdag pa ni Manang Lina. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Jessie, saka siya dahan-dahan ng tumango kay Manang. Sige po, Manang. Mahinang sagot na Jessie sa matanda. Lalabas na rin ako, iha, at meron pa akong mga gagawin. Sagot ni Manang Lina, saka tumayo at kinuha ang tray na dala-dala niya kanina. Ang mga sinabi ko, iha ha, huwag mo sana yung mamasamain dahil gusto lamang din kitang tulungan dahil alam kong may pinagdaraanan kayong mag-ama. Dagdag pa nito. Opo, Manang, maraming salamat po. Sagot na ni Jessie sa matanda. Tuluyan naman nang lumabas ng silid ni Jenny si Manang Lina at nang mapag-isa na nga ang dalaga, napabuntong hininga na lang ito muli at napaisip siya sa mga sinabi sa kanya ni Manang Lina.
Parang bigla tuloy siyang nakonsensya sa ginagawa niya sa kanyang ama. Sa mansyon naman ni na Angeline at Denver, naabutan naman ni na Shirley at Noah na nagkakasiyahan ng mga ito. Anong meron? Tanong ni Noah sa mga naroon sa mansyon dahil nadatnan nga nila na parang may party doon. Ang tagal nyo kasi kuya kaya inumpisa na namin ang gender reveal ni baby. Si Nina na nga ang sumagot sa tanong ni Noah habang hawak nito ang medyo may kalakihan na nitong tiyan. Agad namang nagsilapit ang mga kapatid ni Shirley sa kanya at agad pa ngang yumakap ang mga ito kay Shirley. Nagtataka naman si Shirley sa inaasal ng kanyang mga kapatid kaya naman di niya na naiwasang tanongin ang mga ito. Himala at may pagyakap kayo sa akin ngayon, anong meron? Biro pa nga ni Shirley sa kanyang mga kapatid at napatingin pa nga siya kay Noah. Bigla namang natahimik ang lahat ng mga naroroon, kaya pati si Noah nagtaka na rin sa kinikilos ng mga ito. Ate, andyan po si tatay? Halos pabulong na sabi ni Ashley kay Shirley. Nagulat naman si Shirley sa sinabi ng kanyang kapatid at agad nang hinanap ng kanyang paningin ang kanilang ama at nakita nga niya itong nasa isang tabi lamang. Ang mabuti pa, kumain muna tayong lahat dahil panigurado nagugutom na kayo. Basag ni Angeline sa katahimikan dahil biglang natahimik sila doon. Napatingin naman si Shirley kay Noah at kita nga niya na pati ito ay nagulat sa presensya ni Joel doon. Nilapitan naman ni Angeline sina Shirley at pinapunta na nga niya ang mga kapatid nito sa lamesa para makakain na sila. Gusto ko raw niyang makausap, iha? Sabi ni Angeline kay Shirley, kaya naman agad nang napatingin si Shirley sa ginang. Alam ko naman na medyo iwas ka pa sa iyong ama, pero di naman kasi namin siya pwedeng ipagtabuyan na lamang dahil pumunta at nakipag-usap naman siya sa amin ng maayos. Kaya nasa sayo na lamang iha kung kakausapin mo ba ang iyong ama o hindi. Ayaw kasing makipag-usap ng mga kapatid mo sa kanya, kaya naman ikaw na lang ang hinintay namin. Dagdag pa ni Angeline. Napabaling naman ang tingin ni Shirley sa kanyang ama. Nakausap na ngayon ang ama ni Noah. Napabuntong hininga pa nga si Shirley bago siya dahan-dahan na tumango sa ginang. Sige po, salamat po. Mamaya po kakausapin ko po siya. Sagot ni Shirley kay Angeline. Nganitian naman ni Angeline si Shirley, tsaka niya hinawakan ng kamay ng dalaga. Alam kong magkakaayos din kayo ng iyong ama kung magkakapaliwanagan kayo. Pakinggan mo siya, iha. Nakausap na rin namin siya at narinig na nga namin ang kanyang paliwanag, kaya mas magandang pakinggan niyo na rin muna siya. Kung hindi pa handa ang mga kapatid mo, ikaw, baka kaya mo siyang pakinggan. Sagot naman ni Angeline. Pero kumain ka na rin muna bago mo siya harapin. Alam ko, pagod kayo sa trabaho ni Noah. Dagdag pa ni Angeline. Sige po, salamat po. Nakangiti pang sagot ni Shirley sa ginang, saka siya sumama na rito papunta sa may lamesa. Pero bago siya sumama dito, saglit pa nga siyang sumulyap sa kanyang ama. Nakausap nga ni Denver ngayon. Agad naman silang nagsikain ng dinner at masayang-masaya nga silang lahat dahil kumpleto silang lahat doon dahil naroon nga rin sila Beatrice at Liam kasama ang anak nitong si Amanda. At masayang-masaya rin sila dahil nga babae ang magiging anak ni Nina at ngayon pa lang excited na nga silang lahat para doon. Pagkatapos silang kumain, kanya-kanya naman silang umpukan doon. Sina Angeline at Denver kausap nga ang kanyang kaibigan na sila Beatrice at ang asawa nito. Si Nina naman kausap ang kakambal nito. Si Dimitri naman kinukulit na naman ni Amanda at kasama nga ng mga ito ang mga kapatid ni Shirley. Dumistansya naman si Shirley sa mga tao doon para makapag-usap sila ng maayos ng kanilang ama. Kamusta ka na, iha? Kamusta na kayo ng mga kapatid mo? Agad na tanong ni Joel kay Shirley. Nginitian naman ni Shirley ang kanilang ama. Ayos naman po kami rito, tay. Kayo po, kamusta po kayo? Sagot ni Shirley kay Joel. Medyo ayos pa naman ako kahit na medyo sumasakit ng ulo ko kay Jessie. Kailangan ko siyang intindihin sa ngayon. Sagot ni Joel sa kanyang anak. Pasensya na nga pala kayo anak, kung hindi kayo madalas na makamusta man lang. Sa totoo lang nahihiya talaga ako sa inyo ng mga kapatid mo eh. Dagdag pa ni Joel, tsaka ito nagyoko ng ulo niya. Napabuntong hininga naman si Shirley dahil sa sinabi ng kanyang ama. Naiintindihan ko naman po kayo, tay. Sana rin po pagpasensya niyo na po ang mga kapatid ko kung hindi po nila kayo pinapansin. Kayo na po sanang bahalang umintindi sa kanila. Sagot ni Shirley sa kanyang ama. Oo naman. Naiintindihan ko naman kayo ng mga kapatid mo at alam ko naman, sasama talaga ang loob niyo sa akin kaya ayoko munang ipilit ang sarili ko sa inyo dahil alam ko sariwa pa rin sa inyo ang mga nangyari. Sagot ni Joel.
Pero sana anak, dumating ang araw na mapatawad niyo pa rin ako at sana hayaan niyong makabawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa inyong magkakapatid. Dagdag pa ni Joel habang seryoso siyang nakatingin sa kanyang anak. Kung ako lamang naman po tay, handa naman po ako magpatawad sa inyo kaagad pero iniisip ko rin po ang mga kapatid ko. May mga isip na rin po sila at alam ko po, sobra rin po silang nasaktan sa mga nangyari kaya sana po tay, bigyan nyo na lamang po muna sila ng panahon pa. Alam ko naman pong hindi rin nila kayo matitiis eh. Sadyang sariwa pa lamang po sa kanila ang nangyari kay nanay. Sagot ni Shirley sa kanyang ama. Dahan-dahan naman na tumango si Joel, saka siya nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Naiintindihan ko anak. Alam ko naman na nasaktan talaga kayo sa mga ginawa ko at umaasa ako na sana'y mapatawad niyo ako dahil gustong gusto ko nang makabawi sa inyo anak. Gusto ko nang makabawi sa ilang taon na hindi ko kayo nakasama, sagot ni Joel. Kung maibabalik ko nga lang sanang panahon sana, binalikan ko kaagad kayo noon, pero wala na. Nangyari nang nangyari at ilang taon nga akong wala man lang paramdam sa inyo. Gustuhin ko mang balikan kayo noon kaso nagkaroon ng problema dito sa Maynila kaya hindi ako agad nakabalik sa inyo. Sa maniwala ka at sa hindi, pinahanap ko talaga kayo. Kaso hindi talaga kayo mahanap ng mga taong binayaran ko. Yun pala nakalipat na kayo ng bahay at nasa poder ka na pala ng mga tsuwa, dagdag pa ni Joel. Pag-aaralin po kasi ako dapat nila Mommy Angeline noon. Kaso tinanggihan ko po yun at mas pinili ko lang pong magtrabaho sa kanila. Kaya napalipat po kami ng bahay nila nanay. Dinala po nila ako sa ibang bansa para maging kasakasama ni Nina doon. Kaya ilang taon din po ako nawala dito sa bansa. Nagtitiis na lamang po ako na malayo kila nanay noon kasi kailangan po namin ng pera para po sa pampapagamot ni nanay. Sagot ni Shirley sa kanyang ama. Lalo namang nakonsensya sa Joel dahil sa sinabi ni Shirley. Dahil imbes na nag-aaral nga ito noon, mas pinili nitong magbanat ng boto para maitaguyod ang ina at mga kapatid nito. Pasensya ka na anak, kung ikaw pa ang kailangan magsakripisyo para sa kanila. Sana mapatawad mo ako dahil dapat ako ang gumagawa noon at hindi ikaw. Patawarin mo ako anak. Nakayuko pa rin ang ulo na sagot ni Joel dahil totoong nahihiya siya sa kanyang anak. Naiintindihan ko po kayo, tay. At wala rin naman pong mangyayari kung magagalit ako sa inyo dahil tapos na rin naman po ang lahat ng yon. Mas mabuti po pong magpatawad na lamang ako dahil alam ko pong yun din ang gusto ni nanay. Mahal na mahal po kayo ni nanay, tay. Kaya alam ko po na hindi siya matutuwa kung hindi tayo magkakaayos. Sagot naman ni Shirley. Salamat anak. Salamat sa pag-intindi sa akin. Naluluhang sagot ni Joel sa kanyang anak. Maaari ba kitang mayakap, anak? Tanong pa ni Joel. Nginitian naman ni Shirley ang kanyang ama, saka siya tumango dito. Oo naman po, tay. Nakangiti pang sagot ni Shirley, saka siya lumapit pang lalo sa kanyang ama at agad na yumakap dito kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. Di na rin naman maiwasan pa ni Joel ang maluha dahil matagal na niyang gusto na mayakap ang kanyang anak na ito dahil napakarami na nitong sakripisyo para sa ina at kapatid nito. Salamat anak, salamat. Umiiyak na rin sabi ni Joel, saka siya gumante ng yakap sa anak niya. Agad din naman na bumitaw si Shirley sa pagkakayakap niya sa kanyang ama dahil nahihiya siya na baka may makakita sa kanila, lalo na ang mga kapatid niya. Bala kasi ni Shirley na kausapin ng masinsinan ang kanyang mga kapatid tungkol sa kanilang ama dahil ayaw naman niyang magtanim na lamang ng sama ng loob ang kanyang mga kapatid sa kanilang ama. Gusto rin naman niyang magkaayos sila kahit hindi sila maging close ulit basta't ang mahalaga magkaayos nga sila. Nginitian naman ni Joel si Shirley sa kanya to hinawakan sa magkabilang balikat. Napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng responsableng anak kagaya mo. Maraming salamat anak. Sabi pa ni Joel kay Shirley. Tay, hindi ko naman po kasi maaatim na makita si nanay at ang mga kapatid ko na naghihirap samantalang ako nag-aaral ng mga panahong iyon. Sagot ni Shirley sa kanyang ama at kita niyang lungkot na bumalatay sa mukha nito. Ang mabuti po tay, wag na po muna nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Basta ang tanging hiling ko lamang po sa inyo tay, sa ngayon bigyan niyo pa po ng panahon ng mga kapatid ko at wag po kayo mag-alala dahil kakausapin ko naman po sila.
Pero tay, hindi ko po maipapangako na magiging malapit kami ng mga kapatid ko sa inyo, lalo na po at nariyan po si Jessie. Dagdag pa ni Shirley. Binitawan naman na ni Joel ang balikat ni Shirley, saka siya napabuntong hininga dahil naalala na naman niya si Jessie. Umalis kasi siya ng bahay nila kanina nang di sila nakapag-usap ng maayos ng kanyang anak na si Jessie at binili na lang niya muna ito kay Manang Lina. Ayaw niya kasing makausap ang kanyang anak na ganito ang inuugali dahil hindi lamang sila magkakaintindihan lalo na dalawa. Shirley, anak, sana ikaw na rin ang bahala mo nang umintindi sa mga kapatid mong si Jessie. Alam ko na hindi dapat ito ang sinasabi ko sa iyo pero ayoko namang dumating ang panahon na hindi na talaga kayo magkaayos o magpansinan man lang. Wala naman akong pinapaboran sa inyo pero gusto ko rin sana magkaayos man lamang kayo. Alam ko unfair talaga ako sa inyo pero kasi hindi ko alam kung paano ko ba sisimulan na bumawi sa inyong magkakapatid kung ayaw nyo naman akong makita o makausap man lang. Sinabayan pa ni Jessie na hindi matanggap na meron akong ibang anak. Kaya't sana hinihiling ko rin anak na ikaw na ang bahalang magpasensya sa kanya. Pero wag kang mag-alala anak dahil hindi ko naman hahayaan na masira kayo ni Noah nang dahil lamang kay Jessie. Alam ko kung gaano kabait ang pamilya ni Noah. Kaya nga panatag akong narito kayo ng mga kapatid mo. Kaya masaya ako nasa tamang tao ka anak. Mahabang sentimiento ni Joel kay Shirley dahil totoong sumasakit na nga ang ulo niya kung sino bang uunahin niya sa mga anak niya at kung paano ba siya makakabawi sa mga ito. Naiintindihan ko naman po siya, tay. Alam ko naman pong malalim ang pagtingin niya kay Noah, pero hindi rin naman po ako makapapayag na masira kami ni Noah. Mahal na mahal ko po si Noah, tay, at masaya po ako sa piling niya dahil ngayon lamang po merong nagmahal sa akin ng ganito. Sagot ni Shirley sa kanyang ama. Dahan-dahan namang tumango si Joel. Bueno, tara na doon sa kanila at lumalalim na rin ang gabi. Aalis na rin ako at alam kong gusto mo na rin magpahinga. Sana lang maabutan ko pa si Jessie sa bahay para makausap ko siya ulit. Sabi pa ni Joel. Napakunot naman ang noo ni Shirley dahil sa huling sinabi ng kanyang ama. Bakit po tay? May trabaho po ba si Jessie sa gabi? Tanong na ni Shirley. Wala anak. Wala siyang trabaho at di ko rin siya inobliga pa dahil may pera namang iniwan ng kanyang ina sa kanya. Palagi kasi siyang wala sa bahay kagapagabi. Lagi itong nasa mga kaibigan nito at palaging inuumaga na ng uwi. Sagot naman ni Joel kay Shirley at kinuwento pa niya ang mga nangyari kung bakit nagkaganon si Jessie. Napabuntong hininga si Shirley sa sinabi ng kanyang ama. Kung gayon pala, pati si Jessie may pinagdaraanan din? Sige na po tay, tara na po para makauwi na po kayo. Baka maabutan niyo pa po si Jessie doon? Nakangiti pa na sagot ni Shirley sa kanyang ama at nauna na nga itong maglakad palapit sa mga naroon. Di na rin naman nagtagal pa doon si Joel. Tuluyan na siyang nagpaalam sa buong pamilya ni Angeline at Ted. Maging sa kanyang mga anak, nagpaalam na rin siya. Tanging pagtango lamang naman ang naging sagot ng mga kapatid ni Shirley, kaya naman pilit na lang nangumiti si Joel sa mga ito. Pagkaalis ni Joel, agad nang lumapit si Shirley kay Noah at nginitian naman siya kaagad ng binata. Kamusta ang pag-uusap ninyo? Tanong agad ni Noah sa dalaga. Napabuntong hininga naman si Shirley. Ayos naman. Nagkapatawaran naman na kami ni tatay kaso iniisip din niya ngayon ng mga kapatid ko dahil nga alam din naman niyang may sama ng loob ang mga to sa kanya. Sagot naman ni Shirley kay Noah. Dahan-dahan namang tumango si Noah sa kanyang nobya. Gusto mo na bang magpahinga? Pwede naman tayong magpaalam na sa kanila para makapagpahinga ka na. Sabi pa ni Noah dahil kahit pagpalit nga ng kanilang damit, hindi nila nagawa pa dahil agad na nga nag-aya ang kanyang ina na kumain. Sige, magpapahinga lamang ako saglit at gusto ko rin namang makausap ang mga kapatid ko ngayon. Sagot naman ni Shirley, kaya naman agad nang tumango si Noah. At agad nga siyang inalalay nito palapit sa magulang nito. At agad na silang nagpaalam na dalawa sa mga ito at agad ding pumayag ang mga ito. Inatid pa nga ni Noah si Shirley sa loob ng silid nito. At nagulat pa nga si Shirley nang bigla siyang hapitin ni Noah sa bewang at nanlalaki ang mata niya nang bigla nga siyang sunggaban ng halik ng binata. Kaya naman nahampas niya ito sa dibdib at pangiti-ngiti naman si Noah na binitawan ng labi ni Shirley. Bakit pa palagi ka nalang pabigla-bigla ko ng hahalik? Wala lang.
Baka kasi hindi ka pumayag kapag nagpaalam pa ako eh. Tatawa-tawa pa na sagot ni Noah kay Shirley. Paano kung matumba tayo dahil bigla ka na lang nang hahapit dyan? Sagot pa ni Shirley sa binata. Hindi mangyayari yan dahil malakas ako para sa'yo. Sagot pa ni Noah sabay kindat sa dalaga. Iiling-iling naman si Shirley at napapangiti pa siya dahil sa ginawa ng binata at totoong kinilig siya sa simpleng pagkindat nito sa kanya. Sige na, lumabas ka na makapagpahinga ka na rin sa iyong silid. Pagtataboy na ni Shirley kay Noah. Hindi ba pwede na dito na lamang din ako matulog? Para kasing gusto kitang katabi, mahal. Sagot pa ni Noah. Baka pagalitan tayo ni na Mommy Angeline, kaya huwag ka nang makulit pa dyan. Sagot naman ni Shirley habang pilit ang kamay ng binata na niyang inaalis, nakahawak sa kanyang bewang.